sa breeding, boss, yung mga linyada na nakuha mo galing talaga doon kina DBH, kina John Comita, doon galing yung mga materials No mo? hindi din. Si Manong Danilo, hindi kami nag-i-exchange. Ah, Hindi kami okay. nag-i-exchange. So ibang signature line ni Danilo, iba din sa kay MB. Iba din niya. Iba Ano sa na lang, akin. may tatanong lang ako, paano mo ginawa yung signature line mo? Ang Allen, Ano ba yung signature line mo, boss? Allen Roundhead ako. Allen Roundhead. Sinabi Yun. mo, Manny Deliva. Allen Allen Roundhead. Roundhead. Yun. At Yun, klaro ng mga viewers. Isa din yun sa mga pagmamalaki ko na nationwide, ako talaga ang kilala. Sa Allen Roundhead. oo. Malaking malaking tulong din na si Mang Boy Lechon using my bloodline. Oo. Kasi si Mang Boy, kahit na binili na yung manok, yung wing band ko naka-attach pa rin yun. So pag sinabi ng buyer niya, Mang Boy, si kay Manny Delieva ang gamit na ano ba tong MD Yuri na ito? Manny Delieva yan. So hindi niya inaako yung linya na nakuha niya na gaya ng iba. Papalitan nila ng wing band, then sabihin nila sa amin na yan. Si Mang Boy iba siya. So doon talaga sumikat. And ang isa din sa nagpasikat talaga sa akin na ay talagang malaki din ang ano ko doon, pasalamat sa kanila. Sila the late Nene Aguilar. Mayor Nene Aguilar. Kasi using our Allen Roundhead na ginagamit nila, talagang nakakuha din ng pansin doon. Kasi maganda ang score. Oo. Nang time na yon na nakuha siya, dahil si Mang Boy nakiusap. Nung nag-champion ako 2008, tumawag si Mang Boy, Manny, kausapin ka ni paring Nene. Sabi ko, bakit? Baka daw gusto siya makaamot ng linya natin, yung Allen mo. Sige ko, okay naman, wala namang problema. Ganon naman ako, hindi naman ako madamot sa manok. Sabi niya, ilan ba ang sabi niya, papuntahin na ng si Alan. Alan and yung mga handler din ni Mang Boy ang pumunta dito sa farm. Nakakuha ng 20 na pullets saka 4 na broodcock. Oo. Kaya nakaikot sila ng maayos doon ng matagal. In fact, recently lang din nila nasabi na galing yung mga manok na yon na Allen, galing dito sa akin. But sa akin naman walang problema, okay lang. Pero at least recognize nila. Yeah, na-recognize nila. Yeah, na-recognize po ni Budget. Nagkita kami sa expo din sa Manila. And nagpasalamat din siya sa akin. Ako naman nagpasalamat din. Tama. Without them kasi ganun lang naman yun eh. Ano tawag nito? Ambag-ambag lang kumbaga. Dito sa industriya, sapat naman. Kailangan hindi naman tayo dapat madamot. Ako I believe kasi na yung linya na yon na kahit gaano kagaling, kung hindi mo naman mapalaki na maayos, hindi din siya obra. Kaya dalawang factor din. Magaling yung linya mo, magaling ka pag-alaga. Correct. Kasi pag kahit na ganun kagaling yung manok mo, hindi naman maayos yung alaga mo, hindi mo rin siya mapa-perform ng maayos. Ganon dapat yan. Dito sa by the way, boss, before ko makalimutan, bakit MD Yuri ang pangalan na gamit natin sa Game Farm? Ang MD Yuri, yung pangalan dati MD lang yon. Oo. MD Manny Delieva. Oo. MD Game Farm lang. Nung lumabas yung anak ko, si Yuri, ginawa kong MD Yuri Integrated Farm. Pero nawala na yung Manny Delieva doon. Kasi yung full name ni Yuri is Manuel Dane. MD pa rin. MD pa rin. So, yung ng mga tao, Manny Delieva yung MD. Yeah, pero yun pala, buong pangalan ng Manuel anak Dane mo. Yuri. Yun pala yun. Narinig natin, galing mismo kay Boss Manny Delieva na yung Allen Roundhead pala, guys, yun ang nagpasikat sa kanya. Doon nag-umpisa ang kanyang pangalan na talagang umusbong, lalong-lalo na nung maging kaibigan na yung mga bigatin talaga na may tiwala sa kanyang mga bloodline. Mula nung umpisa kang mag-breeding ng Allen Roundhead hanggang ngayon, paano mo na-maintain o na-improve yung Allen Roundhead, boss? Tsaka hindi naman siguro pangmaramihan agad yun, no? Actually, nag-start tayo ng konti lang talaga. Konting manok and then maliit na lugar.
And naano natin yung linya kung anong gusto talaga natin. It so happen na yung Allen talagang nakikita ko na may potential. Kasi nga mahilig tayo sa manok na may utak. Tama. Kumbaga may style. In fact, hindi ko rin siya natumbok agad. It's take time din. Matagal din. There's a lot of cross sa ibang linya. And then bago namin siya natumbok. Na at least pag sinabi mong white leg, karamihan nagmo-multiple winner. Yung sa yellow leg naman na side, mas pogi siya. Mas pogi siya kasi they look like sweater talaga. And ano namin na perfect weight kumbaga na yung linya na yon, yung Allen naiisa lang yung character. So by breeding doon sa nung una na konti-konti hanggang sa dumami and then nagiging nagiging word of mouth na kumbaga sa mga cocker or sa mga breeder din na gusto din nilang kumuha ng linya sa atin. Para ma-maintain, kung minsan naglalagay din ako ng ibang strain na almost the same sa kanila. Pag inject ko sa kanila ng gano'n, binabalik namin na ulit sa kanilang pamilya. Hindi mo din siya kasi pwedeng i-cross sa ibang linya na hindi siya nagni-neck. So kailangan mo rin pag-aralan. Talagang pahirapan din yung boss. Pahirapan din, hindi lang siya overnight talaga na breeding. Ilang years yung nag-ano sa iyo, boss? Na talagang swak na talaga. Siguro mga din 3 years. Siguro mga 6 years kami. 6 years, no? Bago ko nakilala. Talaga Yeah, it's take a lot of effort, money and time. And kumbaga pawis din para ma-develop mo siya ng ganun kaayos. Meron naman merong ibang mga buyer natin na talagang sobrang bilib. Kahit daw sila din nagsasabi na yung Allen mo, Sir Manny, universal rooster kasi kahit saan mo siya ilagay, makikerry niya yung character niya na yung malakas sa taas na may style. So ako talagang masaya din ako na kahit na paano, kung minsan kasi kulang din tayo sa facilities, kulang tayo, especially nung nag-start, kulang talaga kami financially, kulang. Kasi kaya lang din ako nagpursige na mag-breed noon dahil may trabaho si Binata. Binata ako, may trabaho. May pangtustos. In fact, alam mo noon nagtatrabaho ako na hindi pa ako nagmamanok that time ng marami. Marami na akong ibon Marami akong ibon, bird lover ka talaga. Ang every time nagsweldo ako, inuuna kong bilhin yung mga Cerelac kasi yung Cerelac na yun yung pangbigay ko sa mga nanay na merong sisew, sa mga meron silang inakay. Na found out ko kasi na mas maganda yung gatas na Cerelac. Yung Cerelac na yon, magandang labas ng mga inakay nila pag may Cerelac. So ganun din dito sa manok. Ito boss, maraming mga OFW, maraming mga Pilipino ngayon na mag-uumpisa pa lang sa pagmamanok. Nabanggit mo kanina na hindi ka naman mayaman yung pamilya galing, no? Nung mag-umpisa ka, boss, gaano ba kalaki yung lupa na ginamit mo muna? Nung mag-umpisa ka? Tsaka ilang materials ang gamit mo? Actually, nung nag-umpisa na sa bahay lang, sa likod lang ng bahay. Backyard talaga. Backyard lang. Typical na backyard talaga. Backyard lang. Literal. Literal na backyard. Pero nung ang unang manok, I think, 4 na, dalawang babae, tsaka dalawang lalaki. Yung isang lalaki, kinall out namin kasi parang hindi namin gusto. So, native. Then, nung may sweldo, nakapagbili ako ng kumbaga nakapag-loan ba? May kumpare ako doon na sabi niya, pare, gusto mo ito, that time 15,000. Mahal na yun, ha? 15,000, tatlo, tryo 15,000, ha? Pero sabi niya, pag may sweldo ka lang, bayaran. If hindi mo na gusto, balik mo sa akin, balik ko yung pera mo. Ganon ang setup noon. So dahan-dahan,
nakapag-ano kami ng... Hindi pa ipon. Allen Roundhead Ay, hindi yun. pa. Hindi pa Allen yun. Trial and error ka pa noon. Oo, trial and error pa noon. So, ganun nag-umpisa. And sa mga gusto talagang magmanok, umpisa po kayo sa, kumbaga, tama. Start it right. Tamang material, tamang pamaagi or pamaraan ng pag-alaga ng manok, and then tama yung lugar. Kasi kung kahit na sabi ko nga, kahit na ganun may kamahalan yung mga material natin, kung ilalagay mo sa lugar na hindi man angkop, Wala pa rin. wala din. Ano pala, Oo. Boss Manny, may factor din pala yung yung lugar. Environment. Mas maganda talaga. Cut ko muna yung dito nga noon nung nung nag-umpisa ako dito. Minsan may mga kaibigan ko, pasimple lang sila tumatawa. Naririnig ko din sila sabi na ito talaga si Manny, sumasakay dun sa tramline, delikado para lang magmanok. Pero I proved them something na pag healthy yung lugar, pag malinis yung lugar mo, you will produce healthy roosters. Tama. Ang healthy roosters will produce a lot of winners. Yun lang ang ko. Sabi ko, upbringing talaga. Hindi ito, kasi that time, hindi pa naman ganun kaayos yung yung ganun kaayos ang linya. Nag-start pa lang ako mag-develop ng mga lines ko. Hindi pa ganun ka, hindi pa ganun ka okay. But, natutulungan po ng lugar. Walang sakit, walang taong halos pumupunta doon. Less yung tao, less yung sakit. Correct. So, mas madali silang tumubo na maganda. And, one more thing, ang stag dapat naka-loose ng maayos. Hindi yung naka-confine. Hindi. Magiging athletic yung roosters natin, yung stag natin, kung naka-loose, naka-alpas ng malawak. Tama. Dapat na kailangan malaki yung ranging area. Dapat malaki. Malawak. Kaya nga sabi ko, kung maliit yung lugar, tama lang yung lagay natin ng manok. Basta mag-congested. Huwag mag-congested. Kasi pag nag-congest yun, tataas yung bacteria load. Pag tumaas yung bacteria load, tataas yung dadami, yung sakit na nandun, na kahit na may bakuna yung manok natin, may chance pa rin siyang tatamaan ng sakit. Tama. Sige Ganun na, mahirap. po yun. Ginastusan mo, tapos hindi mo mapakinabangan. Yeah. Sayang. Kung minsan may mga naririnig tayo dito ng mga breeder din, malalaki din, itatali na lang yung manok. Yun nga. So, pero ako, hindi ko kaya yon kasi hindi naman ako maraming pera. Wala akong pagtustos eh. May buhay yun. Oo. Dapat Hindi alagaan talaga. Oo. Tsaka sa mga gustong sa mga gustong mag-umpisa, sabi ko nga, start it right. Tama lang. Pag alanganin, wag muna. Pag medyo sabi, boss, baka pwedeng maghingi ng tawad kasi meron pa akong pinapaaral, ganyan-ganyan. Sinasabihan ko sila, tapusin niyo muna yung pinapaaral. Tapusin muna yung gastusin na iban. Huwag dito. Huwag pa muna nandito lang yung manok. Tama. Pag libre na kayo, pag wala na kayong sabit, na gusto kayong mag-alaga, doon kayo mag-start para yung negosyo tuloy-tuloy. Then, consider na yung breeding talaga negosyo. Kasi ako, ganun ako. Ayaw kong sumugal. Pag pumusta ako, 3-3, 5-5 maximum. Kasi ayaw kong malunod tayo sa sugal. Manok enjoyment eh. Pero pag may gusto mong sabihin mo, enjoyment. Enjoy na tamang-tama lang. Correct. Hindi yung sobrang sugal na kung minsan. Ang tao naman kasi kung minsan gusto din magpasikat eh. So, wala yun. Mahirap yung ganyan. Tama yun, guys. Actually, sa lahat ng mga nakausap ko na talagang mga totoong breeder, mga malalaking breeder, guys, wala sila sa sugal. Wala talaga. Kasi sabi nila, kung gusto nyo magstay dito sa industriyang ito, iwasan yung sugal. Yun ang sabi kadalasan. Yun, yung mga misis dyan na nanonood habang yung husband nyo nanonood sa Kakugi TV. Huwag nyo nang pagalitan yung asawa nyo pag nagmamanok kasi may pera talaga sa pagmamanok. May pera talaga yan. Especially pag hindi tayo malulong sa sugal. Doon tayo sa tama. Tama yung sinasabi ni boss. Yung pagmamanok, guys, huwag natin gawing problema. Gawin natin libangan. Libangan lang talaga. Tsaka boss, dito sa MDO Regain Farm, ano-ano ngayon ang mga bloodlines na nandito ngayon sa farm? Actually, of course, Allen Roundhead, Albany, may konting sweater,
may Kelso, may Hatch, and then the Blues. Blues. Yun. Pero ang mga off-color ko kasi pang kulay lang natin yon. Pero they were already Allen based na rin. So lahat ng mga nandito is based sa Allen based talaga. Allen based na. Boss, kung okay lang sa'yo, matanong kita, boss. Yes, sir. Magkano ba ang bintahan natin sa mga stags? Ang crosses natin is 8,000. 8,000. Ang brood slug is 30, ang follets 15. 30, 15, pag tryo, 60. Yeah, Yun. Ang crosses is 8. 8 sa stag. Ang kak, wala kaming kak. Pero normally 15 ang benta namin ng kak. Pag may maabot sa kak. At saka mga kakugi, ang kagandahan dito, si Sir Manny, hindi nag lumalaban, hindi masyado lumalaban. Ano lang, pili-pili lang laban niya. So yung What you see is what you get. Yeah. Hindi nagtatago. Saka hindi ako nahiya ako magtago. Yun ang importante. Nahiya ako yun magtago. ang maganda. Pag yung hindi naglalaban masyado. Yun. In fact, mga derby namin, halos mga ano na lang yun. Yung mga nag-champion ako sa... Tira-tira na lang. Mga nauna talaga yung buyer. Kung ano yung ibinenta, yun din ang ginagamit Yan, mo. yan ang ganda namin. So, Maganda. yung mga... Kung minsan, yung mga... Just like ang LDI, twice ko na na-champion yun. Kasi I was an endorser before ng LDI. Nakaka-proud, nakakataba ng puso nung makausap ka natin yung mga magagaling na breeder na talagang pwede natin mapagkatiwalaan, mga kakugi. Diyan sa atin sa Cebu at sa lahat ng parte ng Visayas, mga kakugi. Talagang kami sa team Kakugi, proud kami na nakarating kami dito. Tagal na nag-ano dito, may maraming Request. sa amin dito. Saka hindi ko malimutan na ano ba, sir, yung minimum kukuha ng manok dito, yung battle, may minimum ba or ano? Oo. Actual, wala akong... Wala, kahit kuha lang sila isa. Ano? Pero wag naman abuso kasi kung kukuha ng isa, lahat is ibitaw eh. Yun. Wag naman abuso. Kakaano din yun. Galit si Boss Jojo doon. Pabidyuhan pa, Boss Jo. Juhan pa rin. Tapos sabi, sige, kontak ako ulit. Lampas ng taon, hindi na ako muntak. Thank you. Thank you. Yan guys. Kaya dito, talaga, affordable talaga kasi pwede ka kukuha ng isa. Yun, affordable talaga. Pero guys, mga kugi, wag naman siguro pa isa-isa po talaga. Ang hirap nga ng daan papunta papasok dito. Sayang. Nandun si Antet, naiwan sa isang sasakyan kasi hindi ka mapasok. Yung mga manok, ang gaganda. Yun nga. Saka uniform. Uniform dito. Yun ang maganda. Uniform yung ano eh. Guys, narinig nyo kay Boss Peter, kay Boss Joel. Yun, mga Lacson, mga breeders yan. Pag ang makikita nyo sa farm na uniform ang mga manok, meaning Yun. magaling na breeder yun. Yung mga ibang kulay dyan, pagpakulay lang sa farm. Kasi kailangan talaga yun. No? Iisa lang dapat ang mukha. Isa lang dapat. Iisa dapat ang mukha. Yun. Kahit na ibang kulay, iisa ang mukha. Isang Yan mukha. yun ang breeder. Yun talaga ang breeder na breeder. Guys, sarap talaga dito sa sa Bacolod. Pag dito tayo mamamasyal ng farm, mga kakugi. Farm talaga. Gagwapo.
Ang sarap talaga dito sa ano, sarap magikot-ikot mga kakugi. Lalo-lalo pag ganito kalinis, ganito ka-arrange, well-arranged yung farm. Sarap-sarap talaga mga kakugi. Boss MD, Boss Manny, pwede ba kaming makabalik next time pag magpunta kami dito? Anytime po, anytime. Yun. Basta nandito lang ako. Kasi pag wala, nahihirapan din ako. Hindi ko rin gustong walang mag-entertain sa inyo. Yun po. Ano lang. Tsaka boss, matanong ko boss, okay lang po ba sa inyo boss pag may mga kababayan tayo, mga subscribers na mag-inquire regarding sa mga manok nyo? Yeah, oo. Pwede kaming maka sa FB mo? Pwede kang mag-diretso sa akin. Ano po yung FB page nyo boss? Manny De Lieva. Yung profile picture na may tao, nandun ako. Ah, okay. Kasi dalawa yon, yung manok, hindi ko na ginagamit yung talaga nakatayo ako doon. Yung may tao. Ayun. Saka yung nanay, saka kapatid ko nandito. Yung picture. So yun guys ha, pag may mga inquiries kayo, contact nyo ang FB page ni Boss Manny De Lieva. Ito yung guys. Yun. Ano nyo guys, kausapin nyo, huwag kayong matakot, mabait si Boss Manny mga kakugi. At saka ang sarap kausap. Boss, sana pagbalik namin, pintuhan ulit tayo. Yeah, boss, ha? oo. Yung sana po, pag may time. May time po. Feel free to come lang. Yun. Anytime. Alam niyo naman guys, in love na kami dito sa Bacolod. Tsaka marami pa tayong pupuntahan mga kakugi. Ang dami nilang mga kaibigan ni Boss. Baka may recommend si Boss sa atin kung sino pang bibisitahin natin. Yeah, marami tayong mga kaibigan dito na mga dealer doon na gaya natin, mabait din. Yun. Boss, before ko maano boss, may tanong ako boss. Paano ba natin masasabi sa dami ng mga nagbi-breeding dito, paano natin masasabi na may kaibahan ang manukan ni Boss Manny De Lieva? Ano po ba ang pinag-iba boss? Kasi ang daming mga nagmamanok dito. Bakit ba kami magka-interest kay MD Yuri Game Farm? Ang MD Yuri po talagang unique man siya sa ibang breeder. In fact, hindi lang naman kasi manok ang nandito. Meron din tayong iba-ibang prutas, ibang hayop. And one thing more, gusto ko lang i-emphasize sa mga nag-breed din ng manok na we have to establish our brand. Yun. Ang MD Yuri po, naka-establish po din kami ng brand na yun, sa Allen Roundhead. Para through the years, through generation, ma-recall tayo na yung MD Yuri, known yun sa ganitong strain. Known ito sa Allen Roundhead. So, yun ang maipagmalaki ko po na basta maiwanan Roundhead. ko. Yeah. Basta Allen Roundhead. MD Yuri. MD Yuri yun. Yun. Yeah. Galing. MD Yuri yun. Dapat ganun dapat. Maka-establish talaga tayo ng brand natin. Correct. So, yun guys ha. Bakit tayo pupunta dito sa MD Yuri Game Farm kay Boss Manny De Lieva?
yan kung hahanapin natin ang Allen Roundhead. So yun guys ha, halos lahat ng mga bloodlines ito may base na Allen Roundhead. Alam niyo naman yung mga Roundhead, magaling yan dito. Sabi nga ni Boss Peter, pag bobo yung breeder, bobo yun yung mga manok. Sabi yun ni Boss Peter Lacson mga kakugi ha. Pagpunta mo naman sa Lacson 888, mga sweeter base naman doon. Basta yun ang tinatandaan ko. Pag bobo ang breeder, bobo rin ang mga manok. Dito tayo sa mga magaling, Roundhead, magaling dito yun Diba? Mautak. Mautak. Dapat Yun. may style talaga. Tama. So, kinote ko lang yan guys ha, sa isa sa mga nakausap natin, which is I think totoo naman. Kasi sa pagmamanok boss, sa tagal-tagal ng pagmamanok, dapat matuto tayo din. Tama. Nagiging bright din tayo. Yeah, kailangan talaga yon. Kasi para may distinct tayo. Tama. Diba yung basta lang manok, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Dapat may character tayo na iba na Correct. pwede mo ipagmalaki. Diba? Sa dami-dami naman dito na farm, paano ba natin ma-distinguish na punta tayo kay Manny Diliba? Pagpunta pa lang dito, marami na tayong madadaanan. No, Diba? tama. Gusto ko sa yung Allen Roundhead. Ako, galing. Sir Ted! Dito tayo sa likod! Extra tayo, extra! Kailangan Extra! Tingnan nyo naman yung mga kasama ko, mga seniors na yan malapit. Guys! Matanong ko, Okay. ako Dario pala po. I'm 58. Tama, pareho. pareho kayo? Pareho. Ay, ikaw Boss Cosme? 58? Ikaw Boss Joe, 50? Wala tayo, 49 half lang. Yun guys, nakakatawa talaga. Mas ano eh, nakakatawa. mas matanda ka ba kayo, Boss Jojo? Ako 52 eh. Isa ng mga golden boy na kami. Golden boy. Oo. So yun guys, mga kakugi, maraming salamat sa panonood nyo. Hopefully, God willing, hindi ito ang last na mapunta tayo dito sa farm ni Boss MD, ni Boss Manny Diliba. Tsaka pag mapasyal ka sa Cebu boss, ulit tayo doon, kape-kape. Contacts Eh, naman. contact number mo na. Meron na. Chicken talk konti. Chicken to. Kasi Sarap yung chicken to eh. sure ako maraming matutuwa dito. Guys, alam niyo naman, basta first time pa lang mabisita, basic lang muna yung mga tanong natin. Sa second visit natin, malalim na yun. Malalim na yun kasi We're ready naman. yun. Pero guys, si Boss Manny pa, kahit anong lalim ang tanong natin, chicken na chicken. So mga kakugi, maraming salamat sa panonood ninyo. Hanggang dito na lang muna ang episode na ito. Tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Sa Bisaya, basta magkugi, dunay maani. Okay! Yun! Picture! Kala ko dito kasi Malamig dito. Ito mga reserve lang ito. Dito mga material. Yan mga papalitan na sila by ano. Kaya nga sabi ko, gamitin ko yan. Manok. Ano, boss, ang same lang karakteristik ng yellow rig at saka red rig. Pareho lang. Pero mas sa experience ko, ang pinakamaraming nagbibilang ng panalo ang ano, White rig. white leg. Pero mas pogi of course ang yellow leg. Yellow leg. Sa roundhead po yun? Around it. Yan itong barn. Yung sinasabi kong barn. Ayun. Originate Yan, of malaki yan. barn talaga. Dati Sila- walang gumagamit ng barn. Oo. Dito sa bundok kasi kailangan talaga extreme sa condition dito. Alam niyo ba pag humangin dito, hindi ka makatayo. Naku, lakas talaga. Malakas talaga dito. Wala pang signal doon sa baba. Dito malakas na signal. Sobrang dito. Extreme sa bundok. Tingnan mo, kanina ang ganda ng klima. Ngayon, wag naman, baka uulan na naman yung mamaya. Ito tanong kanina. Projected production nyo ngayong season na ito, boss? Next season? 2 plus siguro. 2,000 plus. 2,500 na stocks. Yun, 2,500. Yun ang mga stocks. Yun. So yun ang target na ano for next season. Per batch natin, per hatch, not more than 1,000. Not more than 1,000.
Pinokontrol ko din para sa bakuna na tama lang. Kasi kung maliit ka din, aksaya din masyado. Tama, Sa bakuna. Pero kung doon ka lang range, 800, 900 na heads, ang tama lang sa doses natin ng 1,000. 1,000. 1,000 dose. Isang vial. Vial. Tsaka yung pag-alaga, hindi siya ganun kahirap. Gano'n ba karaming tao mo dito, boss? Ayun yata pang 12 yata sila dito. 12. Kanya-kanyang ano na yun, kanya-kanyang area. Kanya-kanyang tuka. Kanya-kanyang tuka. Oh. Dito, naghanda-handa kami konti para sa obligasyon. Yun. Yung 220 na yun, may entry tayo doon, pero nabili na. Ah, bili na yun. Galiera. Sa Giliera, oh. 220 ba yun? Tama. Ito, tama. Baka nandun ako. Ay, sige, kita tayo, boss. Okay, boss. Okay.